Hindi ko siya masyadong kilala, pero sinasabi ng instinct ko na hindi siya normal na tao. Minsan, pakiramdam ko nasa napakataas siyang antas na hindi ko man lang maabot. Nagbago ang eksena at nakita namin si Luan na tapos na sa kanyang paglilinang. Naisip ni Luan sa sarili, gamit ang kapangyarihan ng aking heavenly eyes, malinaw ko nang nakikita hanggang 100 metro. Nararamdaman ko ang bawat sandaling nangyayari sa paligid ko ng detalyado. Pagkatapos kong patayin ang Demon King kahapon, sinipsip ko ang lahat ng kapangyarihan ng Dragon Essence, kasabay nito, ganap kong sinipsip ang kapangyarihan ng aking Heavenly Seed. Tuwing aktibo ang kapangyarihan ko, pumuti ang buhok ko na nagbibigay sa akin ng aura na katulad ng isang makapangyarihang mandirigma. Sa totoo lang, sobra akong gwapo sa ganoong paraan, pero nag-aalala ako na kung pananatilihin kong puti ang buhok ko, hahabulin ako ng mga babae sa labas dahil hindi nila makakayanan ang aking karisma, kaya sa ngayon, mas mabuting panatilihin kong itim ang buhok ko. Muling nagbago ang eksena. Ipinapakita ang isang eksena sa opisina kung saan naninigarilyo sa labas ang dalawang lalaki mula sa Hongbao Group. Tanong ni Gan kay manager lang, nakatayo pa rin ba sila sa labas? Sumagot si manager lang, oo, 2 araw na ngayon. Nakatayo pa rin sila roon. Sabi ni Xiaman, pinapayuhan kitang umiwas kay Luan hanggat maaari. Mula noong insidenteng iyon, araw-araw na nagpapakita ang mga Hongbao na ito sa gate ng ating kumpanya. Mukhang hindi sila nababahala sa atin, na nagpapakitang narito sila dahil kay Luo Chan. Sabi ni Jin, oo, Xiaman, makikita mo mismo. Hindi man lang pumasok sa opisina si Luo Chan kahapon. Malamang ay nagdulot siya ng malaking problema sa Hongbao at nagtatago ngayon. Malay natin, baka iniwan na niya tayo para harapin ang gulo na ginawa niya. Kung malalaman ng Hongbao na girlfriend ka niya, haharap ka sa seryosong problema. Tanong ni Xiaman, kung gayon, anong gagawin ko? Sumagot si Jin, bukas ang birthday mo, di ba? Subukan mong kausapin si Luo Chan at lutusin ang problemang ito sa tulong ni manager lang. Susubukan naming ilabas siya sa opisina bukas. Kung may anumang problema sa Hongbao, hindi ka man lang madadami. Sumang-ayon si Xiaman, sige, naiintindihan ko. Nagbago ang eksena kay Luan na tumatanggap ng tawag. Sabi ni Xiaman, Luan, pwede ba tayong mag-dinner ngayong gabi? Sumagot si Luan, hindi ngayong gabi. May date na ako. Pinilit ni Xiaman, hindi lang ito tungkol sa dinner. May mahalagang bagay akong kailangang pag-usapan sa iyo. Pumunta ka sa Tanya Hotel ngayong gabi. Naisip ni Luo, Tanya Hotel. Parehong lugar ang pinapapuntahan sa akin ng 2 babae mamaya sa ganap na 8:00 ng gabi. Nakita si Kapitan Gu na sinusuri ang sugat sa kanyang kamay. Sabi niya, sobrang sakit. Ano man ang nangyari kagabi, hindi pa naginip iyon, realidad iyon. Pero kailan ko nakuha ang sugat na ito? Bumalik ang eksena sa birthday party ni Xiaman. Nagkakasiyahan ang lahat nang dumating si Luan. Sabi ni Jin, siya ang bida ng party ngayon, pero bakit ka dumating nang walang dala? Wala ka bang sorpresa para sa birthday ng girlfriend mo? Sabi ni Luan, birthday mo pala, Xiaman. Naisip ni Xiaman, hindi niya man lang naalala ang birthday ko. Well, at least may perpekto na akong dahilan para makipaghiwalay. Komento ni Ran, naalala ng lahat sa kumpanya ang birthday niya, maliban sa boyfriend niyang si Luo Chan. Naisip ni Luo Chan sa sarili, naaalala ko ang birthday party na ito. Naaalala kong ito ang simula ng aking pagbagsak noong nakaraan. Ginagamit ko lang si Xiaman para mang-alap ng impormasyon tungkol sa mga puwersa ni Jiang, na siyang pangunahing dahilan ng aking pagbagsak. Kung maghihiganti ako, gusto kong gawin ito ng maayos. Kaya ko siya pinanatili hanggang ngayon, pero kung matatapos na ngayon, edi tapos na. Malakas na sabi ni Luan, kung gusto mo ng regalo, pwede akong bumili sa tindahan. Kinutya ni Ji Jenan, hindi pa ako nakarinig ng boyfriend na bumibili ng last-minute na regalo para sa girlfriend niya. Sabi ni Ran, walang maliliit na tindahan dito sa paligid, puro malalaking branded stores lang na siguradong hindi mo kayang bilhin, pero pwede kitang pahiramin ng pera. Sumingit si Xiaman, Luan, hindi na kailangan ang lahat ng ito. Maghiwalay na tayo. Kalmadong sumagot si Luo Chan, sige. Gulat ang lahat. Tanong ni Xiaman, anong sinabi mo? Inulit ni Luo Chan, sabi ko,
maghiwalay na tayo. Naisip ni Xiaman, imposible. Ang Luan na kilala ko, lumuluhod na sana siya ngayon. Naging pathetic na aso na sana siya sa harap ng lahat habang ako'y nakatayo bilang isang reyna, pero ngayon, parang hinihintay lang niya ang pagkakataong makipaghiwalay. Tanong ni Ran, Mr. Luan, hindi mo man lang ba susubukang bawiin siya? Dagdag ni Xiaman, hindi mo man lang tinanong kung bakit ako nakikipaghiwalay sa iyo. Sumagot si Luo Cham, hindi ako interesado sa iyakan. Sabi ni Xiaman, kung wala ako, wala ka. Walang girlfriend, walang kotse, walang bahay, at sobrang hina ng koneksyon mo kaya kinailangan mo ako para makakuha ng trabaho. Kung wala ako, walang babaeng makikipag-date sa iyo. Sa sandaling iyon, sumingit ang aktres na si Jay at sinabing, hindi iyan totoo. Kung may tunay na nagmamalasakit kay Luo Chan, hindi iyon dahil sa pera o estado niya. Gulat ang lahat, nagtataka kung bakit ipinagtatanggol ni Gia, isang sikat na aktres, si Luo Chan. Sabi ni Kia, sa reaksyon mo, malinaw na pinanatili mo lang si Luo Chan dahil sa pera niya, na napakamura. Ang mga babaeng tulad mo ang nagbibigay ng masamang imahe sa mababait na kababaihan. Galit na sabi ni Xiaman, ano bang ibig mong sabihin? Sa sandaling iyon, sinabi ni Gia kay Luan, may kailangan akong sabihin sa iyo. Sinimulan niya siyang purihin, na ikinagulat ng lahat. Komento ni Ji Jenan, mukhang nagtatapat ang aktres kay Luan. Sabi ni manager lang, hindi ako makapaniwala. Sabi ni Ji Jenan, kurutin mo ako, baka hindi ako makayanan ang shock na ito. Dagdag pa ni Gia, si Luan ay tunay na kahangahanghang tao. Sa kabila ng pagiging aktres na hinahangaan ng milyon-milyon, masasabi kong walang sino man ang makakapantay sa kanya. Gayunpaman, hindi ka dapat maging kasama niya dahil hindi siya umaabot sa iyong mataas na pamantayan. Tiyak na darating ang isang taong perpekto para sa iyo. Sa sandaling iyon, sumingit si Xiaman, Luan, niloloko mo ba ako? Gaano nakatagal ito nangyayari? Obserbasyon ni Jin, mukhang setup ito. Sabi ni Ran, tingnan mo, may aso at isang, puti, tayong nakatayo sa harap natin. Humakbang si Luan at hinarap si Xiaman, gusto mo bang ibunyag ko ang lahat ng namamagitan sa iyo at kay Jiang sa harap ng lahat? Kung magsasalita ang sino man sa mga kaibigan mo, ibubunyag ko ang lahat. Sumagot si Xiaman, tumahimik kayong lahat. Samantala, nagsimulang mag-usap ang mga tao kung bakit mukhang balisa si Xiaman, na nagmumungkahi na maaaring hindi kasalanan ni Luan dahil nanindigan siya noong banggitin si Jin. Kitang-kitang nang inig si Xiaman. Humakbang si Brother Kai at sinabing, ang tunay na lalaki ay hindi kailanman humihili sa mga babae. Kung matapang ka, labanan mo na lang ako. Humakbang si manager lang at sinabing, Brother Kai, turuan mo ng leksyon ang basurang ito. Bumulala si Ran, ang boyfriend ko ay kahanga-hanga. Hindi niya matiis ang kamalian. Sabi ni Kai, 10 taon na akong hindi nagpa-practice ng martial arts. Tingnan natin kung gaano pa ako kagaling. Sumagot si Luan, hindi ako interesado sa pakikipaglaban sa iyo. Sagot ni Kai, hindi ito tungkol sa interes. Natatakot ka sa akin. Hindi ako sunod sa urine mo para sumunod sa iyo. Pagkasabi nito, inatake ni Kai si Luan. Kalmadong sumagot si Luan, laban lang ako sa malalakas na kalaban. Walang saysay ang laban na matatapos sa isang suntok lang. Pagkasabi nito, sinuntok niya si Kai na agad bumagsak at nawalan ng malay. Naisip ni Xiaman, paano nangyari ito? Alam ng lahat na si Kai ay isang martial arts champion, pero tinalo siya ni Luan sa isang suntok lang. Naalala niya noong unibersidad, hindi man lang makapaglaro ng basketball si Luan. Paano siya nagbago ng ganoon? Tanong ni Ran kay Kai, okay ka lang ba? Bakit hindi ka nagsasalita? Sabi ni Jin, tatawag ako ng pulis. Sumingit si manager lang, bilang pinuno ng marketing, Luan, tinatanggal na kita sa trabaho. Ipinapakita ng record mo na marahas ka sa mga kasamahan mo. Garantisado kung hindi ka na makakahanap ng trabaho muli. Protesta ni LJ, mga basura kayong lahat. Hindi nyo ba nakikita? Si Kai ang unang umatake. Nagtanggol lang si Luan. Idinadala nyo ang personal na bagay sa trabaho. Sumagot si manager lang, hindi mo ako pwedeng diktahan. Bilang manager, desisyon kong tanggalin siya. Iniabot ni Luan ang kanyang telepono kay Gia at sinabing,
Tawagan mo ang taong tinawagan ko kanina at ipadala mo sa kanila ang address. Sabihin mong naghihintay ako. Tumanggaw si Gia. Sige, gagawin ko. Ngumisi silang, akala mo ba makakatulong sa iyo ang paggamit ng koneksyon? Kahit ang hari ng impyerno mismo ay hindi mababago ang desisyong ito. Dagdag ni Jin, brother lang, nagpapanggap lang si Luan na Nagel iligtas ng mukha pagkatapos siyang tanggalin sa trabaho sa harap ng publiko. Sa sandaling iyon, pumasok ang isang kapitan at nagtanong, nandito ba si Luan? Tumakbo si Ren sa kanya at sinabing, Opisyal, dumating kayo sa tamang oras. Sinaktan ng masamang taong ito ang isang tao. Arestehin niyo siya. Humarap ang kapitan kay Luan at nagtanong, sinaktan mo ba ang isang tao? Sumagot si Lania, si Kai ang unang umatake, at nagtanggol lang si Luan. Naisip ni Gu Jingjing, bakit ipinagtatanggol ni Lania, isang sikat na artista? Sabi ni Luan lang, Opisyal, nag-file kami ng report dahil nasugatan ang isa sa mga tauhan namin. Dapat niyo siyang arestuhin. Sumagot ang kapitan, huwag mo akong diktahan. Kami ang magdedesisyon pagkatapos naming suriin ang sitwasyon. Tanong ni Luan sa kapitan, naparito ka ba para hanapin ako? Inamin ng kapitan, matagal ko na ring iniisip na tumira sa piling mo. Ang kanyang mga salita ay ikinagulat nilang at Gia, habang ang iba ay nagbubulungan, gusto ng opisyal na tumira kay Luan. Sumagot si Luan, sinabi ng nanay ko na huwag akong makipag-usap sa mga estranghero, pero narito ka, humihiling na tumira sa bahay ko. Paglilinaw ng kapitan, hindi iyon ang ibig kong sabihin. Gusto ko lang mapalapit sa iyo. Deklara ni Lanja, huli ka na, opisyal. Ako ang unang umamin kaya mas matimbang ang claim ko. Bumulala si Ren, hindi ako makapaniwala. Dalawang magagandang babae ang nag-aaway dahil kay Luan. Komento ni manager lang, ang ganda ng opisyal na iyon, katulad ni Leja. Bulong ni Kai, sino ang tanggang nagsasabing walang magkakagusto kay Luan? Naisip ni Xiaman, nabaliw na ba ang mga babaeng ito? Paano nila magugustuhan ang isang lalaking walang trabaho? Sa sandaling iyon, may pumasok sa hall at humingi ng tawad sa pagkahuli. Tanong ni manager lang, Brother D, anong dinala mo rito? Dagdag ni Jin, siya ang chief manager ng kumpanya. Bakit siya narito? Tinanggihan pa nga niya ang imbitasyon namin sa party kanina. Bago pa makapagsalita si Brother D, sinabi niya, Mr. Luan, patawad po. Hindi ko po alam na pupunta kayo sa party. Tinawagan niyo po ako at malapit lang po ako kaya nagmadali po akong pumunta rito. Anyway, Mr. Luan, ano po ang gusto niyong sabihin sa akin? Sumagot si Luan, nakikita mo ba ang tatlong taong ito? Kailangan silang tanggalin sa trabaho. Wala silang ginagawa dito, bagkus ay pabigat pa sila sa akin. Inis na sabi ni Jin, Luan, nababaliw ka na ba? Sino ka para tanggalin kami sa kumpanya? Sumingit si manager lang, Brother D, bakit ka na parito? Dahil lang ba pinakiusapan ka ni Luan? Sumagot si Brother D, kung tatawagan ako ng may-ari ng kumpanya, bakit hindi ako pupunta? May problema ka ba sa pagpunta ko rito? Bumulala si Jin, Brother D, hindi nakakatawa ang biro mo. Magkaklase kami ni Luo Chin sa kolehiyo, at napakasama ng background ng pamilya niya. Hindi nga niya kayang bumili ng dalawang maayos na pagkain sa isang araw, at sinasabi mong siya ang may-ari ng kumpanya. Tingnan mo lang ang mukha niya, sumisigaw ng kahirapan. Hindi siya kailanman magiging mayaman. Sumagot si Brother D, heto, tingnan mo ang kontratang ito. Basahin mo ng maigi, si Mr. Luan nga ang may-ari ng ating kumpanya, at ang nakakagulat pa, 100% ng shares ang pagmamay-ari niya. Bawat isang share ay nakapangalan sa kanya. Naisip ni Xiaman, kaya ito pala ang katotohanan tungkol kay Luan. Bakit niya itinago ang kanyang tunay na estado sa akin? Sa sandaling naghiwalay kami, sa kanya ito ibinunyag. Kung sinabi niya sana sa akin noon, hindi sana ako kumampi kay Ji Jenen at Lan. Malaki ang pagkakamali ko sa pakikinig sa kanila. Samantala, natarante si manager lang. Tapos na. Pinag-uusapan ko lang ang pagtanggal sa may-ari sa harap ng lahat. Deklara ni Brother D, bukas, kayong tatlo, mag-impake na kayo ng inyong mga gamit, kunin nyo ang natitirang sweldo nyo, at umalis na kayo sa kumpanya. Galit na sumagot si Jin,
Huwag mong isipin na dahil tinanggal mo kami, tapos na ang lahat. Sa sandaling iyon, may sumigaw, sino ang nangahas magsalita ng ganoon ka-arrogant? Lumingon ang lahat at nakita ang pagdating ni Hong Bao kasama ang kanyang mga tauhan. Naisip ni manager Lang, si Brother Hong. Anong ginagawa niya rito? Mabilis siyang sumugod at sinabing, Brother Hong, dumating ka sa tamang oras. Narito mismo ang target mo, si Luan. Utos ni Hong Bao, maghanda kayong lahat. Naisip ni manager Lang, marami pa ring gustong manakit kay Luan. Ang panonood sa kanya na bugbugin ay magiging napakasaya. Pagkatapos ay sumigaw ang mga tauhan ni Hong Bao, Mr. Luan, patawad po, napagtanto po namin na mali kami. Hindi po kami dapat umasal ng ganoon sa isang taong kasing dakila nyo. Humakbang si Hong Bao at sinabing, Mr. Luan, maliit na regalo lang po ito mula sa amin. Sana po mapatawad nyo kami sa aming mga kasalanan. Gulat na nagtataka si manager Lang, anong nangyayari rito? Kalmadong sumagot si Luan, nakalimutan ko na ang bagay na iyon. Buong pagpapasalamat na sabi ni Hong Bao, Master Luo, maraming salamat po. Sabi ni Lania, Luo Chin, saan ka pupunta? Hintayin mo ako. Dagdag ng kapitan, oo, darating na rin ako. Bulong ni manager Lang, wala nang saysay ang manatili pa rito. Oras na para umalis. Habang papaalis sila, biglang lumitaw si Brother Da at sinabing, saan nyo akal ang pupunta kayo pagkatapos ninyong guluhin si Marshal Lo? Akala nyo basta na lang kayong makakaalis. Sinubukang ibaling nilang ang sisi, tingnan mo, wala akong sinabing masama tungkol sa kanya. Itong babaeng ito ang nagsasalita ng walang katuturan kanina. Maya-maya, natagpuan ni Luan ang sarili sa isang silid kasama ang dalawang babae. Naisip niya, bakit sila nagtatalo? Anong sinusubukan nilang gawin? Nagsimulang mag-away ang dalawang babae, at tanong ni Luan, anong ginagawa niyo? Sabi ng kapitan, Luan, gusto kong makasama ka ng ilang sandali. Sumingit si Lania, sinabi na ni Luan na hindi kanya kilala. Bakit mo paulit-ulit na tinatanong iyon? Sumagot ang kapitan, may business ako kay Luan, at hindi lang ako. Nandito ka rin para sa trabaho. Sumagot si Gia, hindi ako narito bigla na lang akong nagkaroon ng appointment sa kanya kaya iba ako sa iyo. Sabi ni Luan, kung wala na kayong ibang sasabihin, pwede na kayong umalis. Pinigilan siya ng kapitan at sinabing, Luan, sandali lang. Mula noong insidenteng iyon kagabi, kakaiba ang pakiramdam ng katawan ko. Naisip ni Lania, anong insidente ang sinasabi niya? Paglilinaw ng kapitan, babae, huwag mong bigyan ng maling kahulugan ang mga salita ko. Sumagot si Lania, tingnan mo, wala akong sinasabi. Huwag kang mag-asyom. Naisip ni Gia, hindi tipo ni Luan ang kusang lumapit sa mga babae. Sinubukan ko siya, at tunay siyang mabuting tao. Pagkatapos ay sinabi ng kapitan, tingnan mo ang katawan ko. May kakaiba akong nararamdaman. Naisip ni Lenya, sobrang walang hiya ng babaeng ito. Baka kailangan ko ring gayahin ang diskarte niya. Pagkatapos ay hinubad niya ang kanyang gown at sinabing, Luan, hindi rin maganda ang pakiramdam ko. Tingnan mo rin ako. Pinagalitan ng kapitan, tumigil ka sa panggugulo. Pagkatapos ay ipinakita niya kay Lu ang isang marka sa kanyang katawan. Tanong ni Langia, may sakit ka ba? Sumagot ang kapitan, huwag kang magsalita ng walang katuturan. Wala akong sakit. Ipinaliwanag ni Luan, side effect iyan ng enerhiya ng Demon King. Mawawala iyan sa loob ng 2 araw. Tanong ng kapitan, sigurado ka? Pinanigurado ni Luan, oo, mapagkakatiwalaan mo ako. Pero pagod na ako ngayon. Matutulog na ako. Naisip ni Lania, Luan, kahit na may kaalaman siya sa medisina, alam kong hindi siya ordinaryong tao. Habang papalapit sa kanya ang kapitan, sinabi niya, teka, may mga tanong pa ako. Sumagot si Luan, wala akong kilalang Director Jingjin. Patuloy ni Jingjin, Luan, pinaghihinalaan kong ikaw at si Jaya ang nasa likod ng pagkawala ni Wong Fu. Kung ayaw mong mapahamak, makipagtulungan ka sa aming investigasyon. Naisip ni Lania, nawawala si Wang Fu. Kaya pala hindi niya ako ginugulo ilang araw na. Dagdag ni Jingjing, ilang araw na ang nakalipas, nawala si Director Wang Fu. Ipinapakita ng mga surveillance camera na nasa hotel room siya kung saan katumuloy pagkatapos.
Ikaw at si Lania ang nasa room na iyon, kaya maaaring alam nyo kung saan nagpunta si Wang Fu. Sumagot si Luan, narito ka ba para arestuhin ako? Nakalimutan mo na bang iniligtas ko ang buhay mo? Imbes na magpasalamat, pinapahamak mo ako. Mariing sabi ni Jingjing, anuman ang mangyari, seryoso ako sa aking profesional na tungkulin. Sumagot si Luan, ganoon ba? Kung gayon, sabihin mo sa akin, narito ka ba na may warrant of arrest o anumang ebidensya na nagpapatunay na kriminal ako? Kung walang ebidensya, hindi mo ba inaabuso ang posisyon mo? Naisip ni Jingjing, kaninang umaga, nagdala ako ng 2 eksperto para imbestigahan ang kwarto, pero wala kaming nakita. Gayunpaman, alam kong may espesyal na kakayahan si Luan. Madali niyang mapapawala ang isang taong tulad ni Wang Fu, pero kung walang ebidensya, wala akong magagawa. Umupo siya sa kama. Tanong ni Luan, anong ginagawa mo? Sumagot si Jingjing, wala. Hindi ako aalis sa lugar na ito. Wala pa kaming nakikitang ebidensya, pero bilang isang pulis, pwede kong subaybayan ang mga sospek. Hindi mo iyon pwedeng questionin. Inis na sabi ni Lania, kung hindi siya aalis, hindi rin ako aalis. Naisip ni Luan, ang sakit sa ulo ng dalawang ito. Kung alam lang nila ang kapangyarihan ko, pwede akong mag-cultivate sa harap nila. Maya-maya, nakatulog sila habang nag-cultivate si Luan. Biglang may kumatok sa pinto. Binuksan ito ni Luan, iniisip kung sino kaya ito. Umiiyak na sabi ni Shuang, Teacher, tulungan niyo po ako. Naisip ng dalawang babae, isa pa palang kakompetensya. Tanong ni Luan kay Shuang, kumalma ka, sabihin mo sa akin kung anong nangyari. Ipinaliwanag ni Shuang, may nangyari sa lolo ko, pero biglang tumahimik, tinitingnan ang dalawang babae. Naisip niya, sino sila? Malapit ba silang lahat sa teacher ko? Tanong ni Luan, may sinasabi ka ba? Sumagot si Shuang, inatake si lolo at malubha ang kanyang kalagayan. Hindi ko po alam kung sino ang matatakbuhan ko para humingi ng tulong. Sabi ni Luan, sige, tara na. Tanong ng mga babae kay Luan, aalis ka na. Sandali lang. Bumalik ang eksena sa pamilyang I. Sabi ni Shuang, Lolo, dinala ko na po ang teacher. Gulat na sabi ni Lolo, Mr. Luan, anong ginagawa niyo rito? Bulungan ng iba, kaya pala si Mr. Luan yun. Narinig naming isa siyang master pero ang bata niya. Tingnan. Pinagalitan ni Lolo si Xuan, bakit mo inabala ang master sa ganyang kaliit na bagay? Bigla siyang umubo ng dugo at bumagsak. Sabi ng lalaking may salamin, Young Miss, intindihin niyo, malubha ang pinsala ni Mr. E. Hindi makakatulong ang first aid. Maaaring kailanganin niya ng operasyon. Protesta ni Shuang, operasyon. Sobrang tanda na ni Lolo para makayanan ang panganib na iyon. Sumingit si Luan, lahat maliban kay Xuan, lumabas kayo sa silid. Tumutol ang lalaking may salamin, pero sabi ng isa pang elder, gawin niyo ang sinabi ni Mr. Luan. Pagkatapos lumabas ng silid ang iba, inutusan ni Luan si Shuang na tulungan ang kanyang lolo na umupo. Naisip niya, may umatake sa kanya gamit ang mapanganib na palm strike. Malubha ang pinsala sa kanyang mga buto at baga, at ang atake ay naglalaman ng dark energy. Buti na lang malakas ang katawan niya, kung sino pa man iyon, patay na sana. Gumamit si Luan ng espesyal na enerhiya para neutralisahin ang dark force, iniisip, hindi ko siya kayang pagalingin ng tuluyan, pero mapipigilan ko ang dark energy. Tumigil sa paggubo ng dugo si Lolo, at sabi ni Luan, stable na ang pinsala nyo. Kailangan nyo ng pahinga. Sumagot si Lolo, salamat po, Mr. Luan. Sabi ni Shuang, Teacher, ang galing nyo. Iniligtas nyo ang lolo ko. Tanong ni Luan kay Lolo, anong nangyari sa inyo, Mr. E. Ipinaliwanag ni Lolo, dahil ito sa aking nakaraan. Nainsulto ko ang ilang makapangyarihang tao noong kabataan ko. Kagabi, inatake ako ng isa sa kanila at kinidnap ang 3 kong anak. Kahit bala ay hindi siya mapigilan. Mayroon siyang harang na katulad ng ipinakita mo noong unang suntukin ka ni Shuang. Naisip ni Luan, kailangan kong malaman kung anong teknik ang ginagamit ng master na ito para pigilan ang mga bala. Maaaring ito ang pagkakataon. Sabi niya, kung kinidnap ang mga anak nyo, tiyak na may hinihingi ang kidnapper. Pwede nyo ba akong dalhin sa lugar kung saan nangyari iyon?
Nag-atubili si Lolo, gagawin ko ang lahat para iligtas ang mga anak ko, pero ayokong ilagay ka sa panganib. Hindi ko gustong maliitin ang kapangyarihan mo, lubos kong naiintindihan ang iyong mga kakayahan, pero ang master na iyon ay hindi ordinaryong tao. Sobrang makapangyarihan siya. Kung maglalaban ang dalawang master, mawawala sa kontrol ang lahat. Sabi ni Luan, sige, walang problema. Dagdag ni Shuang, pero teacher, paano kung may mangyaring masama? Naisip ni Lolo sa sarili, inaasahan kong iiwas si Mr. Luo sa pakikipaglaban, lalo na't hindi naman siya makikipaglaban para lang sa akin, pero nang mabanggit ang pangalan ng master, handa nang lumaban si Mr. Lua. May nagsabi minsan, ang tunay na mga master ay hindi natatakot sa buhay o kamatayan, at ang ating Master Luo ay napakabata pa. Mukhang wala tayong ibang pagpipilian kundi ang sumang-ayon sa kanya. Sabi ni Lolo, Mr. Luo, bakit hindi na lang kayo magpalipas ng gabi rito? Bukas ng hapon, sabay na tayong aalis. Bumalik ang eksena sa Dragon Hall. Nakita namin ang isang lalaking nakahandusay na walang malay, bagbog sarado. Nakatayo sa malapit ang isang master at sinasabing, sino ang susunod? Sa sandaling iyon, pumasok si Lolo Ella sa hall. Bumulala si Hang Bao, Lolo, nandito na kayo. Bulungan ng iba, bakit hindi kasama ni Ella si Master Yu? Alam ng lahat na si Master Yu ang pinakamalakas sa pamilya niya. At sino itong batang lalaking kasama niya? Mukhang gwapo siya, pero parang estudyante pa rin. Tanong ni Xuan kay Hong Biao, anong nangyayari? Sumagot si Hong Biao, lumalala ang sitwasyon natin. Bumagsak na sina Master Chin, Master Shi, at Creator Jiang. Akala namin makakatagal sila ng kaunti, pero hindi man lang sila umabot ng 1 segundo. Wala nang sino man sa Tango ang makakalaban sa mga master na ito, pero narinig ko na si Chief Lu ay nagdala ng isang master mula sa ibang bansa, isang taong ayaw pa niyang labanan. Baka hinihintay kanyang dumating para ipakita ang kanyang mga elite master. Sa sandaling iyon, utos ni Chief L, humakbang ka at lumaban. Talunin mo ang master na ito at gagantimpalaan kita ng malaki. Nakita namin ang isang Muay Thai champion na kumpiyansang pumasok sa ring at sinasabing, madali lang ito. Naisip ni Chief Flo, Elaw, dumating ka sa tamang oras. Panoorin mo kung gaano kalayo ang impluwensya ko. Kung manalo ang fighter ko, ako na ang magiging bagong boss ng Tango. Ilang taon mo nang pinamumunuan ang lugar na ito, pero mahina ka na ngayon, at hindi ko palalampasan ang pagkakataong ito. Komento ng master, wala na bang sino man sa Tango ang kayang lumaban kaya kailangan pa nilang magdala ng mga dayuhan. Sumagot ang Muay Thai fighter, mabilis na bumababa ang populasyon nyo habang matatag ang sa amin. Kung papatayin ko ang ilang taong tulad nyo, mababawasan ang pabigat sa mundo. Bulyo ng master, tama na ang daldal. Maglaban na tayo. Nagpakawala ng sunod-sunod na suntok ang Muay Thai fighter, pero walang kahirap-hirap itong naiwasan ng master. Frustrado, sumigaw ang fighter, wala ka bang ibang ginawa kundi umiwas? Lumaban ka, hindi pa ako nakakita ng ganyang duwag. Mabilis na pinahina ng master ang fighter gamit ang necklock, pagkatapos ay kalmadong humakbang pasulong at sinabing, tapos na akong maglaro. Mayroon bang magtatapon sa basurang ito sa entablado? Gulat na bumulala si Chief Lu, imposible. Ang lalaking ito ay walang talo sa Muay Thai, pero natalo siya sa isang counterattack lang. Bulungan ng mga tao, anong nangyari? Mukhang kahanga-hanga ang mga atake ng dayuhang iyon sa simula, pero natalo siya ng ganoon kabilis. Ang bilis ng mga galaw ng master, hindi man lang nakasabay ang mga mata natin. Naisip ni Luan, gaya ng hinala ko, kahanga-hanga ang lalaking ito. Nang lapitan niya ang champion, 2 daliri lang ang ginamit niya para pahinain ang pinakamahalagang bahagi nito, kaya nanalo siya sa isang galaw lang. Ang kanyang mga teknik ay walang awa at nakamamatay. Tiyak na nagpa-practice siya ng Haga Martial Arts. Idineklara ng master, mayroon pa bang ibang nang ahas humamon sa akin? Akala ko malaki ang Tango, pero puno lang pala ito ng basura. Walang isang tao rito na karapat-dapat labanan ako. Hinalakak ni Yila, Mang Jong, isa ka lang malaking aso. Sumagot si Rang Jong, oo, nandito ka pala. Akala ko, ang atake ko sa iyo kahapon ay nagpadala na sa iyo sa iyong libingan, o hindi ka man lang makabangon.
Pero nakikita kitang nakatayo rito, nakakagulat. Bulyo niya, tama na ang kalokohan. Sabihin mo sa akin kung nasaan ang mga anak ko. Ngumisi si Rangjong, bakit ka nagagalit? Tingnan mo sa likod mo, maayos ang kalagayan ng mga anak mo. Nakita namin ang mga anak ni Ella na nakagapos. Ngumisi si Rangjong, hindi kailangang magalit sa mundo ng martial arts, kapangyarihan ang naghahari. Ikaw ang nagtatag ng Dragon Hall na ito ilang taon na ang nakalipas, at alam mo iyan. Kung matatalo mo ako, pwede mong bawiin ang mga anak mo, pero alam ng lahat na mahina na hanggang mo ngayon. Kahit buong puwersa mo, hindi mo ako matitinag. Sa katunayan, kaya ko kayong talunin lahat sa isang daliri lang. Sabi ni Lau, sino ang nagsabing nandito ako para lumaban? May ibang lalaban para sa akin ngayon, at garantisado kong wawasakin niya kayo. Bulungan ng mga tao, nababaliw na ba si Ella? Nagdala siya ng batang lalaki para labanan si Rangjong. Wala na bang natitirang fighter sa Tango? Bumantong hininga ang isang tao, talagang naaawa ako sa batang ito. Wala siyang kasalanan, at mamamatay siya rito ngayon. Tumatawa si Master Rong Ziyang at sinabing, nakakatawa ito. Bakit mo dinala ang batang ito rito sa edad mong iyan? Ang ganitong kabaliwan ay hindi bagay sa iyo. Sa totoo lang, akala ko ikaw mismo ang pupunta imbes na gumamit ng batang tulad niya. Inaasahan ko pang ang sasabihin mong apo mo siya, at dahil wala na ang kanyang ama, gusto mo siyang protektahan, pero hindi ko kailanman naisip na magdadala ka ng ganoong mapanganib na lalaki para lumaban. Kung paglalabanan mo siya, dapat laban sa mga 5 taong gulang, sa ganoong laban, baka manalo pa siya. Pagkatapos magsalita ni R, nagsimulang maglakad si Luan patungo sa entablado. Ngumisi si Rong, bata, siguradong napakalaki ng tapang mo. Kahit alam mong mamamatay ka, umaakyat ka pa rin sa entablado. Pero alam mo, ayokong pumatay ng mga walang kwentang tao. Sabihin mo man lang ang pangalan mo bago ka mamatay. Sumagot si Luan, akala mo ba karapat-dapat kang malaman ang pangalan ko dahil lang natalo mo ang ilang tao? Akala mo ba ikaw ang boss dito? Kitang-kitang inis na sumigaw si Rangan, bibigyan kita ng miserableng kamatayan sa fighting arena na ito. Luluhod ka at magmamakaawa ng kapatawaran. Pero bago pa matapos si Rong, sinipa siya ni Luan na nagpalipad sa kanya patungo sa pader sa likod niya. Gulat, ang lahat na makita si Rong Jiang sa ganoong kalagayan dahil sa isang sipa lang. Bulungan ng mga tao, anong klaseng kapangyarihan iyon? Bumulalas si Nada at Hong Bowo, ang galing ng tira na iyon, Master. Kahanga-hanga, dagdag pa ng iba sa karamihan, hindi namin inaasahan na magdadala si Master Ella ng isang taong ganoon kalakas. Kahit mukhang bata pa siya, hindi ka pani-pani walang malakas siya. Si Rong Ziyang, na naging martial arts master, ay nag-aasal mayabang mula nang maabot niya ang kanyang antas, pero pinatumba siya ng maliit na kapatid na ito sa isang sipa lang. Patuloy ng mga tao, sino ang mag-aakalang may ganoong kalakas na tao sa Tango? Palaging pinapatunayan ng pamilyang ito kung bakit sila ang pinakamalakas na pamilya. Hindi maisip ang kanilang mga trump card. Samantala, malalim ang iniisip ni Chief Flo, bumubulong, palaging may itinatago ang matandang iyon. Kung hindi lumitaw ang fighter na ito ngayon, mas malala sana ang nangyari. Nagsimulang umalis si Luan sa arena, pero lumitaw ang isang matandang lalaki at sinabing, huminto ka riyan, bata. Inatake mo ang mga tauhan ko. Akala mo ba basta ka na lang makakaalis? Sumagot si Loin, balak mo bang sumali sa mga tauhan mo? Maayos ko iyan. Tumawa ang matandang lalaki. Pagkatapos ay hinarap niya ang karamihan at sinabing, pakinggan ninyo. Mula ngayon, si Lord Wang Yen ang mamumuno sa teritoryo ng Tango. Walang mangyayari dito nang wala ang aking pahintulot. Bumulala si Honggo, sino na naman itong matandang ito? Bulong ni Chief Flo, sumosobra na ito. Una, isang bata ang dumating at nagpasikat sa harap ng lahat, at ngayon, itong matandang ito naman ang sumulpot. Handa na ako sa laban ngayon, pero ngayon, kailangan kong harapin ang dalawa sa pinakamakapangyarihang tao nitong Shu. Ang pagtapos sa kanila ay magpapadali sa mga bagay-bagay para sa akin. Inutusan ni Chief L ang kanyang bodyguard, patayin mo muna ang matandang iyon. Isang sniper na nakaposisyon sa isang kalapit na tore ang tumutok sa matandang lalaki. Sabi ng sniper, 2 minuto lang at tapos na ito,
Pero nang paputok na siya, nahuli ng matandang lalaki ang bala at binaril si Chief Lu. Natigilan ang lahat, napatay si Fifth Master Lu. Bulalas nila. Komento ni Luan, medyo interesante ang matandang ito. Nanginginig pa ring sabi ng karamihan, hinarang pa niya ang bala ng sniper. Tiyak na isa siyang top quality master. Sabi ng isang lalaki sa karamihan, kung hindi ko nakita mismo, hindi ako maniniwalang mayroong ganoong kalalakas na tao. Mukhang magbabago na ang kapalaran ng Tungshu. Humarap ang matandang lalaki kay Luan at sinabing, pinanood ko ang iyong performance, at dapat kong aminin, ang pagkamit ng ganyang kasanayan sa iyong edad ay hindi biro. Paano kung maging disipulo kita? Ibibigay ko sa iyo ang posisyon ni Rongjiang at hindi na ako maghihiganti sa kanyang kamatayan, pero kung tatanggihan mo, maaaring maging mahirap ang mga bagay-bagay para sa iyo. Nagsimulang tumawa si Luan, nainis ang matandang master na nagtanong, bakit ka tumatawa? Hindi ako nagbibiro. Sumagot si Luan, gusto mo akong maging disipulo mo. Tanong ng matandang lalaki, anong problema roon? Mayroon akong napakalawak na kaalaman at karanasan. Magagabayan kita. Sumagot si Luan, una, walang silbi sa akin ang iyong pagsasanay. Pangalawa, hindi ako natatakot sa iyo, kaya hindi ako susunod sa iyong mga utos. Alam mo ba, sa buong buhay ko, hindi ako kailanman gumalang o nanalangin sa langit. Lahat ng kapangyarihang mayroon ako, akin itong pinaghirapan. Kahit noong naabot ko ang tuktok ng aking lakas, sa sarili kong pagsisikap iyon. Walang Diyos o langit ang nagsabi sa akin na maging disipulo nila, at ngayon sinasabi mo ito sa akin. Sumagot ang matandang lalaki, magaling kang magpalusot, bata. Pero, walang saysay ang usapang Diyos na ito. Linawin ko lang, kung tatanggapin mo ako bilang iyong guro, makakabuti iyon sa iyo. Kalimutan mo na ang langit, sa gabay ko, mapaghaharian mo ang lahat sa mundong ito. Nakita mo na ang lawak ng kapangyarihan ko, kahit sniper ay hindi ako nasaktan. Sumagot si Luan, ipinagyayabang mo ang pagharang mo sa isang sniper shot. Sabihin ko sa iyo, sa Earth, maraming master akong kilala na kayang talunin ka kahit isang kamay lang ang nakatalikod, at kahit sila, hindi mag-aasal mayabang na tulad mo ngayon. May kasabihan, ang kapangyarihan ay hindi dapat ibigay sa mga hindi karapat-dapat, dahil kapag ang mga hanggal na tulad mo ang nagkaroon ng kapangyarihan, ganyan ang inaasal nyo. Nang marinig ito, nagalit ang matandang lalaki at humakbang pasulong. Sumigaw siya, huwag mo akong sisihin sa pagiging walang awa, bastos ka. Sa sandaling iyon, umiwas si Luan sa kanyang atake at sinubukang suntukin ang likod ng matandang lalaki, pero mabilis ding umiwas ang matandang lalaki. Tumatawa ang matandang lalaki at sinabing, kahit mataas na antas na armas ay hindi ako kayang saktan, kaya anong inaakala mong magagawa ng iyong walang armas na atake? Bata, naparito ka ngayon para lang mamatay. Lumapit si Luan at nagpakawala ng isang malakas na suntok sa matandang lalaki, pero dahil sa depensa ng matandang lalaki, hindi siya nasaktan. Ngumisi ang matandang lalaki, walang espesyal sa mga atake mo. Akala mo ba matatamaan mo ako sa ganyang kapabayaang paraan? Sobra akong bihasa para dyan. Samantala, namamangha ang mga manonood, iniisip na parehong napakalakas ng mga master na ito. Kung haharap sila sa isang hukbo, malamang na mapupuksa nila ito. Sabi ng isa pa, ngayon, may saysay na kung bakit napakataas ng halaga ng mga master na ito at kung bakit handang magbayad ang mga tao ng kahit anong halaga para makuha ang kanilang pabor. Kinakabahang tanong ni Shuang sa kanyang lolo, magiging okay lang ba ang lahat? Sumagot ang kanyang lolo, seryoso ang laban na ito. Sa hindi malamang dahilan, pakiramdam ko mahihirapan si Luan. Muling tinukso ng matandang lalaki si Luan, anong nangyari sa galit mo, bata? Pagkatapos lang ng 2 round ng laban, napagtanto mo na kung sino ang mas malakas sa ating dalawa. Maging matalino ka, yumuko ka at maging disipulo ko. Baka sakaling patawarin ko pa ang buhay mo. Hindi kita tatanggapin bilang personal kong disipulo, pero bilang ordinaryong isa, hindi ka naman masama. Matalim na sumagot si Luan, tapos ka na ba sa kalokohan mo? Hindi ka makakatagal ng 2 minuto nang hindi ka nagsasabi ng mga basura. Sinusubukan mo ba akong bigyan ng dahilan para patayin ka? Galit na sabi ng matandang lalaki, matalas ang dila mo, pero tingnan natin kung gaano ka takot kapag inihiwalay ko na iyan sa katawan mo.
Nagplano si Luan, iniisip, kakailanganin kong gumamit ng maraming kapangyarihan para i-activate ang Emperor's Scripture Shield, pero may pagdududa ako, at para malutas iyon, kailangan kong gawin ang hakbang na ito. Muling umatake ang matandang lalaki, pero nang umiwas si El, bigla nilang natagpuan ang sarili sa ibang dimensyon. Gulat na bumulalas ang matandang lalaki, anong lugar ito? Nasaan ako? Nakita niya ang isang malaking araw sa harap niya, at mula roon, lumabas si Luuji. Deklara ni Luuji, pagkatapos mo akong makita, may lakas ka pa bang loob na tawagin ang sarili mong master ko? Nanginginig na tanong ng matandang lalaki, sino ka? Ang iyong realidad ay mas nakakatakot kaysa sa inaakala. Bumalik sa kasalukuyan, nagtataka ang mga manunood kung anong nangyayari. Tumigil ang matinding laban. Sumuko na ba ang matandang lalaki? Biglang nagpakawala si Luan ng isang mapaminsalang suntok, tinapos ang matandang lalaki sa isang tama lang. Hindi makapaniwalang. Tanong ni Shuang sa kanyang lolo, tao ba talaga ang teacher ko? Ang ginawa niya ay parang imposible para sa sino mang tao. Sumagot ang kanyang lolo, minamaliit ko si Mr. Luan. Ang kanyang kapangyarihan ay higit pa sa anumang naisip ko. Naisip ni lolo sa sarili, sa kabila ng pagiging bata pa niya, nakakatakot ang kapangyarihan ni Luan. Kung gusto niya, kaya niyang sakupin ang buong mundo. Naisip ni Hongbia, sa isang suntok lang, tinalo niya ang isang matandang lalaki na hindi man lang nasaktan ng sniper. Kung galit sa akin si Luan noong nakaraan, walang anumang bagay sa mundong ito ang makakapagligtas sa akin. Habang naghihiyawan ang karamihan, may humakbang pasulong, pumalakpak, at bumulalas, ang batang ito ay mas humanga sa akin kaysa sa sinuman sa buong buhay ko. Mga kapatid, palakpakan natin siya. Tingnan niyo kung gaano siya kahanga-hanga. Sumingit ang iba, ang tapang ng little brother. Kahit mas bata siya sa atin, walang kapantay ang kapangyarihan niya. Naisip ni Luan, ngayon ko naintindihan kung bakit ganoon kalakas ang matandang lalaki. Mayroon siyang sid na may depensibong kapangyarihan. Sa pagkatalo ko sa kanya, akin na ang sid na iyon. Ipinaliliwanag nito kung paano niya naharangan ang sniper shot. Kailangan kong kumpirmahin kung buo pa ang kapangyarihan ng sid.